po talaga, ng mga araw na yon, mga oras na yon, talaga kami diehard fanatic kami ng BBM. Sumasama po kami sa mga rally, sa mga caravan. Kung meron bang BBM dito, kami yun. Kung merong pinaka-BBM dito, kami yun. Pero, bumaliktad kami, nag-Lenny kami. Bakit? Tanungin mo sarili mo. Kasi nga, may nakita kami na hindi mo pa nakikita. Makinig ka, halika. Nakauwi na po ako galing sa trabaho ko. Pinuntahan ko po yung pinagagawa kong sidecar ng tricycle. Habal-habal na kargahan ng video, okay? Sabi kasi ng may-ari ng shop, pakihintay ko na lang at matatapos na rin. Ngayon, sobrang traffic talaga. Makadaan, natakbo lang yung isang lane lang. Pero yung papunta roon sa venue, wala talaga. Ngayon, yung aking motor na Aerox nakatigil doon sa isang gilid. Ngayon, may bumaba. Nakita ko mga security. Kasi mayroong pangalan dito, nakalagay PP Security. Ngayon, tinanong niya sa akin kung kanino raw motor yon. Tinanong sa akin isang lalaki, sabi ko sa akin po. Sabi niya, pwede bang mahiram? Sabi ko, saan po ba kayo papunta? Sa Oval. Sabi ko, okay, sige naman po, pwede naman po. Doon ko na lang po kukunin. Ngayon, hiniram niya. Sige ko naman. Akala ko, magdadrive yung security. Hindi ko inaasahan na si Ma'am Lenny palang sasakay. Akala ko yung security, yaangkas ko lang. Papunta rin sa venue. Ngayon, pagtalikod ko, kaya pala nanghiram sila ng kulay pulang helmet. Si Ma'am Lenny palang magsusuot. Pagkabukas ng van, binigay yung helmet kay Ma'am Lenny, umangkas na sa likod ko. Nagulat ako. Sabi ko, si Pipi Lenny Robredo pala isasakay ko. Sinakay ko na si Ma'am Lenny. Sabi niya sa akin, pasensya na ha. Sabi ko, okay na po yan, wala po yun. Maliit na bagay. Habang nagdadrive talaga ako, talagang todo ingat. Siyempre, nag-ahalo yung ingat, yung kaba, yung excitement. Tapos, habang nagdadrive ako, nag-uusap kami ni Ma'am Lenny. Kinuwento ko sa kanya, sabi ko sa kanya, Ma'am, nakikita niyo po ba yung mga naglalakad na yan sa kalsada? Kasi mga naka-t-shirt na pink, papunta po yan doon sa pupuntahan natin. Sabi ko, ewan ko lang po kung makakapasok pa sila sa dami ng taong nakita ko. Sabi ni Ma'am Lenny, oh, talaga? Gano'n. Pagdating doon sa venue, iniintay ng tao, nasaan na kayo nakasakay si Ma'am Lenny? Hindi niya alam, pagtigil namin, nagbubad ng helmet, nagsigawan na yung mga tao. Laking gulat ng mga tao si Ma'am Lenny. Ayun nga si Ma'am Lenny, si Pipi. Nakasakay sa motor, yun po ang tunay na nangyari. Wala po scripted, sinabi kami binayaran para lang iangkas ko siya, drama, wala po ganun. Talaga lang po nagkataon lang po na naandun ako sa lugar na pinagtigilan nila o saan sila naipit ng traffic. Sobrang daming sasakyan po. Yun po ang tunay na nangyari. Wala pong bayaran, wala pong pilitan, or wala pong drama. Ayaw maniwala ng misis ko na naisakay ko si Pipi Lenny. Inaway pa po ako. Sabi niya sa akin, si Raulo. Opo, inaway pa po ako. Sabi niya sa akin, si Raulo, bakit naman sasakay sa iyo si Vice President Lenny? May convoy yan, may sasakyan yun. Hindi po talaga siya makapaniwala. Ganun po yun. Nagulat na lang po siya. Okay na po. Nagulat na lang po siya. May nagpasa po sa amin sa Twitter. Ipinost po ng anak ni Ma'am Lenny Robredo. Kaya lang po siya naniwala sa akin. Tapos nakita niya po, yun nasa Twitter na agad po ako. Ipinost na agad sa Twitter. Iisip talaga na magbabiral yan. Para sa akin, wala naman talaga yun. Ordinary lang. Parang nagkataon lang talaga. Hindi ko na alam kung ano talaga sasabihin nila. Pero para sa akin po, hindi ko hinaluan ng politika po yan. Kahit sino naman po siguro, kahit kalaban, kahit ako, siyempre, vice presidente po isasakay natin. Malaking karangalan po para sa akin yan. O, bilang isang Kabitenyo, paglingkuran po natin. Kahit ano man po tayo, kung anong kulay, yun po ang sa ating sa loob.
hindi sila tumitigil sa pagbabati ko sa amin, kaya lalo talaga kami nasasaktan. Ito naman mga kakamping, sila ang nagbigay sa amin ng pag-asa, ng paliwanag. Talagang todo po pasalamat sa akin na marami. Talagang hindi ko mabasa na sa dami ng nagme-message sa akin. Hindi ko nga kilala yung iba, parang todo pasalamat. Salamat daw sa pagtakas kay VP Lenny, nakarating ng maayos at patiwasay sa inyo. Sabihin lang nila na God bless you, sana walang magkakasakit sa inyo, ang mga anak nyo, lagi malusog, lagi kayo mag-iingat, pinagdadasal lagi kayo, mga marami nagmamahal sa inyo. Mga ganun po, sana masarap lagi ulam nyo, sana lagi kayo masaya, mga ganun po bagay. Sobrang masarap po sa pakiramdam na ang dami pong, siguro po 800 libo, siguro po mga libo-libo na po yung mga nagbe-message sa amin na puro mga magagandang salita ang ibigay para sa amin, sa pamilya namin. Sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya sabi ko, grabe, magmahal ang kakamping. Talagang nakakataba po ng puso. Nakakataba po ng puso yung mga totong pasasalamat sa amin. Kaya ako naman din po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nag-PM, nag-message sa akin. Hindi ko makapalimutan. Maraming salamat. Kaya yun po yung nag-ano sa akin na naramdaman kong, wait lang, bakit naman ganito? Sige nga, bukod pa po dun sa mga camping, yung iba po, nag-send po sila ng mga infographics tungkol kay VP Lenny, nag-send sila ng mga nagawa nila. So, sinasabi nila na hindi naman nila kami pinipilit, baka lang may time, gusto namin i-consider or basahin. So, naisip ko, dahil nga, puro masasama, tapos ito may mabuti. Sige nga, tingnan ko nga itong mabuti. Tingnan ko nga mag-start po akong magbasa-basa, mag-research. Kumpara ko po, pinag-isipan ko lang magaling, mabuti. Isa-isa ko, pinagkumpara ko silang dalawa. Parang mas pumabor po ako kay VP Lenny. Parang nawala sa isip ko yung dati kong paghanga. Parang mas pumabor talaga ako kay Ma'am Lenny. Nung una kasi bulag ang mata ko sa mga nagawa ni VP Lenny, sa mga proyekto na isang batas. Kaya focus na kami dati kay VP, kaya hindi ko nakikita yung mga magaganda niya. Ngayon, naliwanagan ako, nagbasa-basa ako, nag-research ako. Napatunayan ko palang isa rin palang magaling na pingunan si VP Lenny. Natapos ko na po ito na ilang araw kong pinasa. Kaya talagang nakaburan ako. Talagang napag-isip-isip ko na siguro ito na yung oras para bumito na ako sa kanila at dito na ako sa panibagong simula. Na dahan-dahan po kuming dahan hanggang sa ibinabandila ko na yung kanyang pangalan. Tapos, meron akong tarpaulin, idinikit ko na sa sasakyan ko. Talagang ikinampanya ko na talaga siya. Tapos po, sa mga tindahan, nagdikit na rin po siya. Tapos mga sticker, mga motor, nilagyan po namin. Bawat deliver ko po, yung iba kasi, oy, sikat ka na sa viral ka, picture naman, habang umaarkila ng video kayo, binibigyan ko po sila ng tarpaulin, t-shirt, sticker, tinatanggap po naman nila. Tapos yung iba, siyempre alam naman po na yung BBM, inaano ko, kung meron mang BBM dito, kami yun, kung merong pinaka-BBM dito, kami yun, kami nga yun, nagbibilad kami, ikaw sumama ka ba sa caravan? Hindi, pero kami sumama kami. Pero, bumaliktad kami, nag-cliente kami. Bakit? Tanungin mo sarili mo. Kasi nga may nakita kami na hindi mo pa nakikita. Makinig ka, halika. Explain ko po ito. Sinusugal ko ang pagkatao ko dito kasi kampante ako. Kasi confident ako sa kanya eh. Pag naniniwala ako sa kanya. So, oo nga, tunay nga na radical ang pagpamahal. Kasi, hindi rin naman po yan, nakalat niya ng VP Lenny, hindi po siya katunayan. Totoo po siya. Marami-rami na po akong nahihikayat na suportahan. Yung iba po, pinaliwanagan ko, pinausap ko ng maayos, kamag-anak ko, pag-isipan nyo, hindi ko naman kayo pinipilit. Kumbaga, pag-aralan nyo rin sa isip nyo kung meron pang nagawa si VP Lenny, may manapatunayan, may nagawa at may magagawa pa. Sinabi ko po sa kanila. At hanggang ngayon po, patuloy po ako nangangampanya, ikakampanya. Hindi ko lang po iboboto, ikakampanya po para manalo si VP.